po nating maraming pamilyang Pilipino ang nangangailangan ng tulong hindi lang para makaraos sa araw-araw, kundi para magkaroon ng mas matatag na kabuhayan. Kaya patuloy po na pinapalakas ng ating pamahalaan ang mga programang nagbibigay ng oportunidad para makabangon at maging mas self-sufficient ang mga mahihirap. Isa na po rito ang Uplift Program o Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport. Para malaman po natin kung paano makikinabang ang publiko sa programang ito, makakasama po natin ang DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang hapon po, Ma'am Irene! Asek Dumlao, how are you po? Good afternoon to you. This is Attorney Dot with Ma'am Annie Rentoy. Yes, Attorney and Miss Annie, magandang hapon po. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Tell us about the program, the Uplift Program, at bakit ito inilunsad ng pamahalaan. Ano yung pangunahing layunin nito sa gitna ng, syempre meron tayong mga balita, tumataas yung presyo ng langis, at ibang mga pangunahing bilihin. Related ba ito doon? Asek Irene, go ahead please and thank you. Yes, maraming salamat Miss Annie and pasensya na po kayo, hindi ako makapag-zoom current pong isinasagawa yung ASEAN High-Level Conference on Social Protection. Kaya nandito po tayo sa Asian Development Bank. But anyway, allow me to provide information regarding nga po the Uplift Assistance. Kung matatandaan nyo po, President Ferdinand R. Marcos Jr. issued Executive Order 110 pertaining to the creation of the Unified Package for Livelihood, Industry, Food, and Transport. At na-create nga po yung Uplift Committee na siya pong nangunguna sa pagbubuo, pagpo-formulate ng mga programa at intervention para po matulungan yung mga kababayan natin, especially the most vulnerable, at maprotektahan sila mula nga po sa epekto nito, lalong-lalo na sa ating pong mga vulnerable sectors. So kung matatandaan nyo po, several months back, ang unang naging intervention ay yung pamamahagi ng cash relief assistance para po sa mga tsuper. And the accomplishment of the DSWD and the government as a whole, ay mahigit 1.8 million drivers, particularly jeepney drivers, tricycle drivers, MC taxi and service delivery riders, and PNBS drivers ang ating nga pong nabigyan ng cash relief assistance. Now, dahil nga po nagpapatuloy pa rin yung energy emergency at alam naman po natin sa araw na ito ay tumaas po muli ang presyo ng petrolyo, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon o ng direktiba na mag-provide muli ng tulong pinansyal para naman sa 7.5 million households na kabilang sa poor and near poor at lower middle income class. Again, the objective of this is to caution the impact of the ongoing energy emergency. Kasi po, batay sa naging pag-aaral, around 700 to 1,000 plus, yung pong nawawala doon sa value ng pera ng ating pong mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap, dahil nga sa krisis na nararanasan. At ibinabalik po natin, tinutulungan natin sila na maibalik yung nga pong purchasing power. Nang sa gayon, hindi po sila ganong mahirapan at matiyak na meron pa ring pagkain na maihahain sa kanila pong hapagkainan. Now, there are 3 groups under the Uplift Assistance. Ang una po ay Group 1 na kung saan meron pong 3.5 million households na kinabibilangan ng mga 4-piece beneficiaries at mga walang gutom program beneficiaries. Group 2 naman po ay kinabibilangan ng mga poor, mahirap din po sila below poverty threshold. However, hindi po sila kasama sa 4Ps. Bakit daw po kaya hindi kasama sa 4Ps? Most likely, kasi wala po silang anak 0 to 18 years old. Now, ganun din po, wala rin sila sa walang gutom program because they were not identified as food poor. Kabilang din po sa group 2 ay yung pong near poor. 25% above a poverty threshold po iyan. So kumikita sila pero hindi po sapat yung kanilang kinikita. Now, yung group 3 naman po ay binubuo ng mga employed members of the household. So 1.5 million po iyan.
na kung saan nga po sila ay may less than 20,000 monthly salary credit, may contribution po sa SSS at least once noong pong 2025 or 2026, at meron pong SSS disbursement account. So yan po yung tatlong pangkat. The first one again is 3.5 million, the second one is 2.5 million, and the last group is 1.5 million households, totaling to 7.5 million households. Now, lahat po sila ay tatanggap ng tig 2,000 pisong uplift assistance. For group 1, one time lamang po. Minsan lang po sila makakatanggap nitong 2,000 pesos. Kasi po itong mga 4-piece beneficiaries at mga walang gutom program beneficiaries, buwan-buwan pa rin naman po silang may tinatanggap. May conditional cash grants for 4-piece beneficiaries at may monthly food credit ang ating pong mga walang gutom program beneficiaries. For Group 2 and Group 3, 2 months per month for 6 months. Okay, ulitin ko po, 2,000 pesos sila sa 6 na buwan from July to December. Ngayon, yung pong unang grupo ay matatanggap yung kanilang uplift assistance sa pamamagitan ng kanilang existing cash card accounts. Kasi po yung ating mga 4-piece beneficiaries, meron na po silang mga land bank cash cards. Doon po nila nare-receive yung kanilang conditional cash grants. Yun naman po mga walang gutom program beneficiaries, they will receive their uplift assistance during their redemption period o yung market day po nila. Kasi bagamat meron silang electronic benefit transfer card, ang nilalaman po nito na i-credit ay food credit, hindi po cash. So they will receive their cash during the redemption period. For Group 2 naman po, ang unang uplift assistance will be distributed manually. Kasi ito po yung mga households na hindi pa po kasama sa existing programs natin. So there's no way of verifying pa if meron na ba silang mga bank accounts, meron na ba silang GCash. Kaya nga po sa manual payout na gagawin natin, i-enroll na rin natin sila sa mga preferred digital wallets nila o mga bangko. Nang sa gayon, yung succeeding uplift assistance nila ay matatanggap na through that platform. Again, only the first uplift assistance will be received manually. The succeeding payouts po sa kanila ay gagawin na po natin o i-adapt natin yung electronic wallets or mga enrolled banks po nila. Now, for the third group, matatanggap po nila yung kanilang 2,000 pesos uplift assistance sa pamamagitan ng kanilang SSS disbursement account. Kasi po yung mga benefits ng mga SSS members dun po na i-credit. And they will be notified via email and via notification ng SSS kung na-top up or na-credit na po ito. Asek, eto, marami kasing nagtatanong kung paano po nila malalaman kung kabilang po sila sa mga beneficiaries. Like you mentioned, there are 3 kinds na groups, no? Is there a list with anybody or paano po nila pwedeng ma-check na kung kasama ba sila doon sa isang group na to o sa isang group na to? Kasi it's possible po na may nangyari na along the way and hindi na po siya probably doon sa third group, hindi na nagtatrabaho, wala na talagang kapera-pera. Ano po ang masasabi po ninyo para doon sa mga nagtatanong na at gusto nilang malaman kung kasama po sila sa mga beneficiaries at kung anong group po sila kasama? Yes, Attorney Dot, magandang katanungan po yan. For all of this information, galing po ito doon sa yung 4-piece beneficiaries natin at yung mga walang gutom program beneficiaries, existing na po kasi yan. So nasa database na sila ng DSWD. No? Kaya alam na po natin kung sino-sino yung mga 4-piece at walang gutom beneficiaries. Now, for the Group 2 and Group 3, galing po naman ito sa 2024 Philippine Statistics Authority Community-Based Monitoring System. Kung matatandaan nyo po, meron po tayong batas creating the CBMS and operationalizing it, institutionalizing and operating the CBMS. So mga local government units po nagsagawa ng enumeration, ng survey, and then naipasa po yan doon sa CBMS. So yan po yung ating standardized targeting system. In other words, yan po ang batayan natin sa pagtukoy ng mga mahihirap at mga near poor na mga household sa ating pong bansa.
Ang limitation lang po niyan, that was done in 2024 or that was completed in 2024. So kung nagkaroon po ng pagbabago sa antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan in 2025 and in 2026, such will not be reflected dito sa ating current uplift assistance. But ang mga local government units, nagsagawa po sila ng verification. Kung kaya nga po, batay sa report sa atin, nung nalaman ng local government unit na medyo okay naman na po ito, hindi na siya mahirap. Unlike noong 2023 or 2024, nakita nila na nakapagpatayo na ng bahay, hindi na po nila in-inform yung kanila pong mga constituents na magpunta doon sa payout venue because based on the verification and validation process ay nagbago na po yung antas ng pamumuhay. Now, para naman po doon sa Group 3, ito nga po yung mga mga employed, yung members of the households, galing rin naman po yan sa CBMS muli, sa 2024 CBMS ng PSA. And ito ay binigay po natin sa SSS para matukoy na sila po ay employed at meron nga pong contribution sa SSS. Kasi sila po ito yung mga kumikita, employed sila, pero alam niyo po hindi naman din sapat. And kapag may big adverse shock, kapag may crisis, vulnerable sila or at risk sila na bumaba yung kanilang antas ng pamumuhay at maaring masadlak po sa kahirapan. So, yan po yung naging basehan natin. Again, it's the community-based monitoring system ng PSA ng 2024. At least for the Group 2 and Group 3. Kasi ulitin ko po, yung Group 1 po natin, tukoy na po natin yan dahil existing beneficiaries ng DSWD. Okay. Napakaganda ng explanation. Very clear naman po talaga. I know Miss Annie has more questions. Ako rin po later. I'll go back to you, Miss Annie. Thank you very much, Attorney Dot. Ma'am Irene, maliwanag na targeted yung pagbibigay ng financial assistance. At if I'm not mistaken, kung kukumputin natin, we have the 3.5, may 2.5. All in all, aabot ba ito? Papatak ba ito? Pasensya ka na po, may nasa math. 7.5 million o 8 million ang targeted na makikinabang dito sa Flip, Asik Irene? Yes, nasa nasa 7.5 million households po, Miss Annie. Okay. I would like to ask this question po, finally. May mga naririnig din tayo po. Doon sa issue ng transparency, aware naman tayo kung gaano kahigpit, kahusay ang DSWD. Now, may mga nagtatanong, mayroon bang tracking on the ongoing distribution ang mga ordinaryong mamamayan dito sa ganitong klaseng program? Asik Irene, kayo na po ang magpaliwanag nito, please. Thank you. Yes, tama po, one of the principles of social protection is transparency. Kaya nga po, ipinapaalam natin sa ating pong mga kababayan yung current accomplishment din ng DSWD with respect to the distribution of the uplift assistance. And we will be posting materials on this sa aming pong official communication page sa Facebook para makita po ng bawat isa sa atin, kung ilan na yung napagsilbihan natin, ilan na yung na-serve. Halimbawa po, yung nangyari po kahapon na nakapag-credit na tayo o nakapag-top up na tayo dun sa cash cards ng mga around 1.4 million household beneficiaries ng 4Ps. That will be reflected in the dashboard that we will also be publishing. Para, again, sabi ko nga po, para makita po ng bawat isa sa atin kung ilan na po yung na-serve at ilan na po yung, ano na po yung accomplishment natin so far. Before we let you go, Asik Irene, I have a very, very important question. For those who are watching us right now and for those who will watch us, kasi masishare po ito maraming magsishare po dito sa segment na to. Ano po ang dapat gawin nung mga hindi pa nila natatanggap or sa tingin nila covered sila? What are the steps po? Saan po sila? Do they go to the barangay or do they go to the DSWD? Sige po, i-clarify po natin yan. Yes, Attorney Dot, yung pong mga 4Ps beneficiaries natin at mga walang gutom program beneficiaries, they will be advised, they will receive a notification saying na i-credit na yung kanila pong 2,000 pesos uplift assistance
sa kanila pong mga cash card. So all they have to do is go to their servicing land bank branch at i-withdraw po yung kanilang 2,000 pesos. Ngayon naman po, yung ating mga walang gutom program beneficiaries, pumunta lamang po sa redemption day at i-distribute po sa kanila yung kanila pong 2,000 pesos uplift assistance. That's for Group 1. For Group 2 naman po, para dun sa na-inform ng kanilang local government units, nasabihan kung saan po yung payout venue at anong araw po sila magtutungo dun sa payout venue. We highly encourage you to download, lalo na pag may smartphones kayo, to please download the eGov app. No? This is the eGov app at ano po ito, i-accomplish nyo po lahat ng details o i-provide nyo po yung information na kinakailangan. Mahalaga po kasi na meron tayong eGov app because this will facilitate our enrollment doon naman po sa mga mga bangko, mga electronic wallets or digital platforms na maaari nyo pong magamit para sa succeeding distribution ng uplift assistance. Mas mapapadali po kasi yung verification kapag meron kayong eGov app kasi lahat na po ng inyong impormasyon ay nandun na po sa isang platform. So again, we highly encourage you to kindly download the eGov app and save it in your respective smartphones. Ngayon naman po, yung pong ating mga SSS members, yung nasa Group 3, yung kabilang sa lower middle income class, kapag tingnan nyo lang po yung SSS application nyo or your email accounts para po malaman kung i-credit na yung 2,000 pesos uplift assistance sa inyo pong mga SSS disbursement accounts. Para po sa mga karagdagang informasyon hinggil sa implementasyon nitong uplift assistance, bisitahin lamang po ang official communication platform ng DSWD at DSWD Serves. Meron po kaming mga abiso, mga pabatid na ipapublish para po lalo kayong mag-guide hinggil nga po sa uplift assistance na ito. Okay. Very clear. Thank you so very much. Oo, papasalamatan na po natin, Ma'am Annie, ang napakahusay mag-explain, napakasipag, kagaya po ng kanyang boss, si Secretary Rex Gatchalian, ang aking kumpare, inaanak po niya yung aking anak na lalaki. And of course, ASEC Irene, we always want to hear these kinds of news from you and the DSWD. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong ginagawa. ASEC Irene Dumlao, of course, is the spokesperson of the DSWD. Warmest regards to Secretary Rex and to ASEC Evelyn Aribon, my good friend. Salamat po. Maraming salamat din po, Attorney Tot and Miss Annie. Magandang hapon po muli sa inyo. If you liked or learned from this video, please click subscribe.